Haha, mabuti. Umalis si Lance na may malamig na ngiti. Bumalik si Lance sa pamilya, at bukas ay tiyak na pupunta rin si Lance sa selebrasyon ni Jing. Sa sandaling ito, sa Royal Academy. Dinadala ni Ferresh si Linda, ipinakilala ang lugar kay Linda. Hiniling ni Lance kay Linda na pumunta sa Royal Academy kasama si Ferresh, kaya nagulat si Linda sa Royal Academy ngayon. Sina Ferresh at Linda ay talagang magkasundo. Ito ang Wind Motion Cliff, ang pinakamataas na bangin sa Royal Academy. Ito ang Pingchao Lake, madalas may malalakas na taong umaapak sa tubig at nagsasanay ng martial arts sa ibabaw. Noon lang, may nakasalubong silang iilang tao. Yo, hindi ba ito si Ferresh ng Sherman Clan? Sabi ng isang batang lalaki na halos kasing edad. Tumingin si Ferresh sa kanila, pagkatapos ay sinabi, Linda, ipapakilala kita sa ibang mga lugar. Hinailan ni Ferresh si Linda at gustong umalis, kung noon pa, ang mga lalaking ito ay makikipag-away sa ganitong uri ng sarkastikong ugali kay Ferresh, ngunit ngayon ay pinili niyang umatras dahil ang mga batang ito, lahat sila ay mula sa Jing Clan, at ang isa sa kanila ay apo rin ni Leroy. Hindi na kailangang sabihin kung sino si Leroy, at ayaw ni Ferresh na magdulot ng gulo para sa pamilya. Tumayo ka dyan, sumigaw ang Leroy na iyon. Huminto si Ferresh, tumingin sa grupo ng mga tao at sinabing, ano ang problema? Tom, huwag kang masyadong lumayo, ayoko lang magkaroon ng conflict sa iyo. Ngumuso ang tinatawag na Tom, Ferresh, huwag mong isipin na maglakas loob kang maging mayabang sa harap ko dahil lang sa anak ka ng pamilya ng Shang. Please, okay. Ngayon ikaw na ang mayabang sa harap ko, hindi kita ginugulo. Ferresh, do you dare to mess with me? My lolo is Leroy, can you mess with him? Kung wala na, aalis na ako. Hinailan ni Ferresh si Linda para umalis. Teka, Ferresh, pinakawalan ba kita? Galit na galit si Tom na iyon. Tom, ano ang gusto mo? Bagamat ang iyong Jing Clan ay tumatawag ng malakas, ang ating Sherman Clan ba ay kasalukuyang royalty pa rin? You better show me some respect, besides, bumalik na ang tatay ko, huwag mo na akong guluhin. Ferresh sabi sa ilalim ng kanyang galit. Hahaha, tatay mo. Cyrus. Ay po, sa harap ni Lolo Leroy, uod lang. Mu. Cyrus. Mu. Hahaha, tatay mo. Cyrus. Ay po, sa harap ni Lolo Leroy, uod lang. Binunot ni Ferresh ang kanyang espada. Tom, maaari mo akong insultuhan, mangyaring huwag insultuhan ang aking ama. Hahaha, nagsasabi ako ng totoo, sa harap ng lolo ko, hindi suntok ang tatay mo, dragon pa ba? Ikaw. Galit na galit si Ferresh. Malinaw ding narinig ni Linda sa kabilang panig, ang mga batang ito na kasing edad nila sa harap nila ay mga estudyante ng Jing Clan. Si Linda ay abala sa pagsasabing, Ferresh, huwag kang pabigla-bigla. Ibinaba ni Ferresh ang kanyang espada, ang kanyang puso ay labis na nanlungo, hindi ito magagawa ng pamilya, ang mga anak ng pamilya ay mabubuli. Si Ferresh lang ang nakakaunawa sa katotohanan ito, ilang taon na ang nakalilipas ng ang Sherman Clan ay nasa limelight, sa Royal Academy, na nangahas na maging mayabang sa mga anak ng Sherman Clan. Nagtanong si Tom na iyon, Ferresh, sino itong taong nasa tabi mo? It's none of your business. Sino bang may sabing wala akong kinalaman, gusto ko siyang hawulin. Tumingin si Tom kay Linda at dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing. Galit na galit si Ferresh, Tom, huwag mong hanapin ang kamatayan, siya ang asawa ng aking ama, gaano kakalakas. Yuyu, so ito pala ang concubine ni Cyrus ang tatay mo ay isang matandang baka, talagang kumakain ng batang damo, walang hiya. Shoo! Agad na sumugod si Ferresh at pinatay ang Tom na iyon. Pa! Sa kasamaang palad, si Tom ang pinakamataas na ranggo na dalubhasa sa klase, at si Ferresh ay natalo at napasuko niya nang wala sa oras. Ferresh, kung sakaling mahawakan mo ako muli, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Tom, bitawan mo ako. Okay lang na bitawan kita, pero kailangan mong mangako sa akin ng isang kondisyon, maging girlfriend kita.
Ay po! Dumura ni Farish. Itong si Tom, ang dahilan kung bakit palagi niyang pinapahirapan si Farish ay sa totoo lang, hinabol niya si Farish noon, ngunit sa kasamaang palad, tumanggi si Farish, at magkaklase sila. Bagamat hindi napapansin ang talento ni Farish, ngunit ang kanyang hitsura ay minana sa kanyang mga magulang, at siya ang sikat na bulaklak ng Royal Academy, paanong hindi siya magugustuhan ni Tom? Sa kasamaang palad, hindi siya nakita ni Farish bilang isang oo, kaya nagsimulang magalit si Tom sa Farish. Sa sandaling ito, lumipad si Linda. Bang! Sinampal ni Linda si Tom at iniligtas si Farish. Ang kaharian ni Linda ay isang antas na mas mataas kaysa sa Farish at ang kanyang talento ay mataas, si Tom ay walang kapantay. Poof! Naluwa si Tom ng isang subo ng dugo. Kinagat ni Tom ang kanyang mga ngipin at sinabing, "How dare you guys beat me?" Ngumuso si Linda, "Ikaw, Jing Clan? Hindi ka pa ba royalty? Hindi ka rin ba nangangahas na tapakan ang ulo ng isang maharlikang anak?" "Sige, wait and see kayo, may kukunin ako." Umalis si Tom at ang kanyang grupo. Si Farish at Linda ay abala rin sa pagbabalik sa dormitoryo, iniisip na katatapos lang ng usaping ito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi ito pababayaan ni Tom at tinawagan ang kanyang kapatid na si Tang na si Yuri. Si Yuri ay 25 taong gulang at natural na mas malakas. Bang! Sinipa ni Yuri ang pinto ng dormitoryo ni Farish. Sa dormitoryo ni Farish, ang isa sa kanyang mga kasama sa kwarto ay nagpapalit ng damit at nagtago sa ilalim ng mga takip sa takot. "Ikaw, anong ginagawa mo?" Sa sandaling ito, kababalik lang ni Lance mula sa kanyang lolo. Noong una, gustong bisitahin ni Lance ang kanyang lolo sa tuhod, ngunit ang kanyang lolo sa tuhod ay nasa quiet enlightenment, kaya hindi siya nag-abala. Sa sandaling ito, lumipad ang isang anak ng Sherman clan. Tito Cyrus. Ikaw. Anak ako ni Connor. Oh, so anak ka pala ni siyang Krabby, ano yon? Uncle Cyrus, hindi maganda, si Farish ay binugbog sa akademya. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Napasigaw si Fiona nang marinig niya, sino ang bumugbog kay Farish. Ito ay isang anak ng Jing Clan, may isang lalaki na nagngangalang Tom sa klase ng Jing Clan, kalaban niya si Farish sa lahat ng dako dahil hindi niya ito mahabol, dati ay magaling siya, ngunit dahil si Leroy ay tumuntong sa Returning Void, lalong naging mayabang si Tom. Sa pagkakataong ito, mas mayabang, nakita si Farish na may bagong kasamang maganda, kaya sinabi niyang gusto niya itong ituloy. Sinabi ni Farish na ang taong iyon ay asawa ni Cyrus tiyuhin, pagkatapos ay pinagalitan ni Tom ang tiyuhin. Ni Cyrus tiyuhin, pagkatapos ay pinagalitan ni Tom ang tiyuhin. Walang hiya ka, at nakipag-ayos din kay Farish, kung gusto niyang tumigil siya sa paghabol sa asawa ng tiyuhin, si Farish ay dapat na girlfriend niya. Siyempre ayaw ni Farish, at nakipag-away sa kanya, pagkatapos bumalik sa dormitoryo, si Tom na iyon. Hindi pa rin tumitigil, tinawag ang kanyang pinsan na si Yuri, sinira ang pinto ng dormitoryo ni Farish, mabilis akong pumunta para ipaalam kay Tito. Nang walang sabi-sabi, lumipad si Lance patungo sa Royal Academy. Ang mga batang ito ng Jing Clan ay hindi pa naging royalty, ngunit sila ay nagiging mayabang at nakasakay sa ulo ng mga anak ng Sherman Clan. Hinding-hindi papakawalan ni Lance ang Tom na iyon, at si Yuri ngayon. Bagamat ang Jing Clan ay naging limelight kamakailan, nakakalungkot na hindi sila inilagay ni Lance sa kanyang mga mata ni Katie Ting. Sa ngayon, sa dormitoryo ng Farish. May ilang marka ng sampal ang mukha ni Farish. Tinawag ng batang lalaki si Yuri, hinawakan ang damit ni Farish at sinabing, "Farish, babagsak na ang iyong Sherman Clan, at nang ahas ka pa ring maging mayabang. Hindi mo ba alam na ngayong umaga, kaninang umaga, mahigit 10. Ang mga tao ni siyang pinuntahan ko ang pamilya, para bisitahin si Lolo Leroy. Anong pinagyayabang mo?" Galit na sabi ni Farish, "Bitawan mo ang mga kamay mo. Ikaw ang agresibo, hindi kita ginulo, ikaw ang mayabang." "Hey! Mayabang pa!" Si Farish ay may isa pang marka ng sampal sa kanyang mukha.
Gustong bumangon ni Linda upang palayain ang sarili, ngunit ang Yuri na iyon ay mas malakas kaysa kay Linda, at hinawakan si Linda ng sabay-sabay, at sinubukan ding hawakan ang puwitan ni Linda, nagpumiglas si Linda, at hindi siya hinayaang magtagumpay, ngunit ay labis na nagalit. 1432. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa Royal Academy at lumapag sa bubong sa tapat ng dormitoryo ng Farish. Sa isang sulyap ay nakita ni Lance ang dalawang mayabang at walang katulad na mayabang na mga anak ni King sa dormitoryo ng Farish. Bukod dito, nakita rin ni Lance ang mga fingerprint sa mukha ni Farish. Biglang nagalit si Lance. Hindi man lang inisip ni Lance ang tungkol dito at pinutol ito ng espada. Swoosh! Ang sword light na iyon, diretsyong tinadtad sa dormitoryo ng Farish. Sa susunod na segundo, ang batang tinawag na Yuri mula sa dormitoryo ng Farish ay nahati sa kalahati ng liwanag ng espada, mula ulo hanggang paa, na may kalampag. Putok ng dugo kung saan-saan, at napuno na dugo ang buong dormitoryo, pati lahat ng tao sa dormitoryo, ang mga mukha nila ay binaril ng maraming dugo. Ilang segundo rin bago nag-react at naghiyawan ang lahat ng tao sa dorm. Sabay sigaw ng isang mabuting lalaki, at umalangaw-ngaw ang hiyawan sa buong dormitoryo, at natigilan ang mga babaeng iyon. At ang lalaking tinatawag na Tom, napatingin siya sa 2 piraso ng pinsan na nahulog sa sahig, napatulala siya. Tom! 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 Nanginginig ang katawan ni Tom at tumawag, gusto niyang umakyat, ngunit ang 2 pinsan, hindi niya alam kung aling kalahati ang pupuntahan. Buzz! Sa sandaling iyon, isang maitim na anino na may matinding galit ang sumugod sa dormitoryo. Nang tumingin ang lahat, si Lance iyon. Tatay. Eunuch. Tinawagan sina Farish at Linda. Medyo nagsisi si Lance nang makita niya si Farish na mukhang takot na takot, kung alam niya kanina, hindi na niya kailangang pansamantalang itago ang sarili pagkatapos niyang bumalik noong nakaraang araw para hindi maglakas loob si Jing na maging mayabang. Hindi sana naranasan ni Farish ang ganitong takot ngayon. Farish, ayos lang, wala nang nangahas na ay bully ka. Pagkasabi noon, tumingin si Lance kay Tom. Nanginginig ang katawan ni Tom. Gayunpaman, naalala ni Tom ang kanyang lolo, si Leroy, at naglakas loob pa rin upang sabihin, Cyrus, ikaw, pinatay mo ang aking pinsan, hindi ka pababayaan ng aking lolo. Shoo! Hindi man lang tumingin si Lance, tumama ang kamay niya ng espada, at sa sumunod na segundo, gamulong ang ulo ni Tom sa lupa, at gamulong sa paanan ni Lance, itinaas ni Lance ang kanyang paa, bang! Tinapakan ito ng isa. Isa pang sigaw mula sa dorm. Kaya lahat ng mga babae ay tumingin kay Lance, takot na takot. Sinabi ni Lance, Farish, Linda, bumalik ka muna sa pamilya. Mabuti. Matapos patayin sina Tom at Yuri, umuwi si Lance kasama sina Farish at Linda. Sa pagbabalik, natakot si Farish at sinabing, pare, okay lang ba kung papatayin natin ang 2 henyong anak ni Jing? Kasalanan ko ang lahat, napakalaki ng mga prospect ni Jing ngayon at nanggugulo pa rin ako. Ngumuso si Lance, huwag kang mag-alala, ako na mismo ang hahawak nito. Sa sandaling ito, sa Jing clan. Maraming malalakas na lalaki ang nag-uusap, ito ay si Leroy, nakakapasok lang sa Returned Void, at ang 2 pang malalakas na lalaki ng Jing clan mula sa unang yugto ng Returned Void, pati na rin ang ilan pang mga elder ng pamilya sa antas ng Dengfeng. Sa ngayon, ang ilan sa kanila ay nasa napakagandang mood, dahil magkakaroon ng magandang kinabukasan ang Jing clan sa susunod na ilang dekada. Sinabi ng isa sa kanila, kamakailan, ang mga anak na lalaki at babae ng ating Jing clan ay tila medyo namamaga sa labas. Ngayon, ilang lecturer mula sa Royal Academy ang nag-react, na nagsasabi na sa nakalipas na kalahating taon, ang ating mga anak at apo ng Jing clan ay nagdudulot ng higit pang kaguluhan sa Royal Academy. Third brother, dapat ba nating sabihin sa mga batang iyon at mga apo para pigilan ang kanilang mga sarili? Kung tutuusin, hindi pa kami royalty ng Jing clan. Sabi ng humigit kumulang 150 taong gulang na Dengfeng Grand Perfection kay Leroy.
Ngumiti si Leroy na iyon, hindi na kailangang pigilan, makikita ng lahat na ang Jing clan natin ang susunod na royal family, kaya naman nagiging mayabang ang mga anak ng Jing clan natin, kapag malakas ang bawat pamilya, magiging superior ang mga anak nila, bakit malakas ang Jing clan natin, pero kailangang pigilan ng mga anak natin ang sarili nila, ha? Pero, ngayon ay royal family pa rin ang Sherman clan kung tutuusin hindi pa namamatay si Yehuda ang mga anak ng Jing clan natin ay lalong nagkakaroon ng conflict sa mga anak ng Sherman clan. Na sinabi ni Leroy, ang Sherman clan ay umaasa kay Yehuda na kumapit ngayon, Yehuda ay wala ng maraming taon upang mabuhay, kapag siya ay namatay, tayo ay magiging isang maharlikang pamilya. Ang Sherman clan ay dapat ding maunawaan na, kaya kahit gaano pa natin binubuli ang kanilang mga anak, kailangan pa rin nilang magtiis, at dapat silang umangkop sa pagbaba mula sa isang maharlikang pamilya patungo sa isang vice national na pamilya. Sige. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang lalaki na may maputlang mukha at sumigaw, grabe, may malaking nangyayari. Jinglan? What's all the panic about? Akala ko lecturer ka sa Royal Academy, bakit ka bumalik dito? Tanong ng isang matandang lalaki. Ang tumakbo pabalik ay abala sa pagsasabing, grabe, may malaking nangyari, pinatay ni Cyrus ang dalawang henyo nating anak ng Jing clan, sina Yuri at Tom. Ano? Sabay-sabay na tumayo ang lahat, kasama ang Leroy na iyon. Ang mga kalamnan sa mukha ni Leroy ay nanginginig ng kaunti, si Tom ay ang kanyang sariling apo. Ngayon lang nila na pag-uusapan na ang mga anak ng Jing clan ay medyo mayabang kamakailan, kung dapat nilang pigilan ang kanilang sarili, sinabi ni Leroy na walang nang ahas. Gawin ang anumang bagay kahit na sila ay mayabang, hindi na kailangang pigilan ang kanilang sarili, ngunit sa susunod na sandali ay nabalitaan nila na dalawang anak ng Jing clan ang napatay. Isang matandang lalaki ang abala sa pagtatanong, bakit ito nangyayari? Baliw ba si Cyrus? Hindi ba niya alam na ang aming pamilya, si Leroy, ay napunta sa kawalan? At ito ang pinakabatang bumalik sa kawalan na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang tinawag na Jinglan ay nagsabi, ang dahilan ng bagay ay ang pagtugis ni Tom kay Farish ay tinanggihan, si Tom ay hindi masaya sa loob, hinahanap ang Farish ng gulo sa lahat ng dako, at ngayon, kahit papaano, nagkaroon ng salungatan, si Tom ay binugbog ng dinala ni Farish, ang asawa ni Cyrus, kaya tinawag ni Tom ang kanyang pinsan na si Yuri, at binugbog ni Yuri sina Farish at Cyrus. Direktang tinadtad si Yuri sa kalahati, pagkatapos ay hiniwa si Tom at tinapakan ang kanyang ulo. Cyrus. Kinagat ni Jingteng ang kanyang mga ngipin, isang napakalaking galit. Gayunpaman, ang matandang nasa tabi niya ay abala sa pagsasabing, Leroy, ito ay hindi isang maliit na bagay, huwag maging pabigla-bigla, ang kaunting kapabayaan ay haantong sa pagkawasak ng ating pamilya Ngayong si Yehuda ay buhay pa pagkatapos lahat, paano kung natatakot siya na pagkatapos ng kanyang kamatayan, haharapin natin muli ang angkan ng Shang at putulin ang ating Jing clan hanggang sa mga ugat ngayon. Kahit gaano ka kagaling, ngunit nasa unang yugto ka pa lamang ng Return to Void right now. Nako, sabi ko sa iyo, hayaan mo muna kaming mga anak ng Jing clan, huwag maging mayabang, hindi pa huli ang lahat para maging mayabang tayo kapag naging royalty na tayo, ngayon ay mabuti na. Kinagat ni Leroy ang kanyang mga ngipin at sinabing, hinding-hindi ko hahayaang magpahinga ang bagay na ito, kapag namatay si Yehuda, tiyak na papatayin ko ang buong pamilya ni Cyrus. Isang matandang lalaki ang nagsabi, Leroy, ang lahat ng ito ay mga huling salita, ngayong nangyari na ito, kung sakaling desperado ang aso ni Sherman, kailangan mo munang tumakas sa Imperial City, at pagkatapos ay bumalik pagkatapos mamatay si Yehuda. Kinagat ni Leroy ang kanyang mga ngipin at umungal, walang katulad na nanlulumaw sa loob, at ngayon pala ay kailangan muna niyang tumakas. Ang bagay na ito, habang kumakalat pabalik sa Jing clan, ay kumalat din sa buong imperial na lungsod, lahat ng vice national clans, pati na rin ang Sherman clan royal family. 1433. Ang ilan pang vice national clans, Lian clan, Bai clan, at Zhou clan, ay natigilan lahat.
Ang Jing Clan ay malapit ng sumisikat, at sa lalong madaling panahon ay sumisikat na ang araw, ngunit si Cyrus ay hindi nakipagkasundo sa Jing Clan, nakipag-usap pa siya sa Jing Clan at pinatay ang dalawa sa mga henyong anak nito, at isa sa kanila ay sariling apo ni Leroy Jing. Itong Cyrus, ano ang dapat kong sabihin, masyado ba siyang ignorante sa kanyang sarili? Paano may iligtas ng Jing Clan ang buong pamilya ni Cyrus, maging ang buong Sherman Clan? Ngunit, ngayon ay isa pa ring maharlikang pamilya muli si Shang, kahit na namamatay si Shang, buhay pa rin si Yehuda kahit papaano. Paano kung natatakot si Yehuda na pagkatapos ng kanyang kamatayan, magiging bukas si Shang sa pagganti ni Jing at aaksyon laban sa Jing, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang imperial na lungsod ay magsisimula muli ng masamang bagyo? Ang Jing Clan ay masyadong trahedya, ito ay malapit ng magkaroon ng isang magandang buhay, lumiliko upang maging isang maharlikang pamilya, ngunit ngayon ito ay down. Ito rin ang dapat sisihin sa Jing Clan mismo, sa nakalipas na kalahating taon, si Leroy Jing 138 taong gulang ay pumasok sa pagbabalik sa kawalan, ang buong Jing Clan na mga bata ay mayabang gaya ng anumang bagay, sa Royal Academy. Ang mga anak ng Jing Clan ay may natapakan ang ulo ng mga bata ng Sherman Clan, kaya't mahahanap nila ang kapahamakan ngayon, ito rin ang kanilang sariling kamatayan, kahit na gusto nilang maging mayabang, maghihintay sila hanggang sa tuluyang maging Vice National Clan ang Sherman Clan, say well. Masyado ring mapagmataas ang Leroy na iyon, mula nang tumuntong siya sa Returning Void, ang buong katawan niya ay namamaga na para bang tumuntong siya sa Returning Void Third Stage, ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi nang ahas na saktan ang Jing Clan at bisitahin si Jing. Ang clan ay dahil natatakot sila sa kanilang kinabukasan, hindi sa kanilang kasalukuyan, ngayon ay magandang makaharap ang isang tulad ni Cyrus na hindi natatakot sa langit at nanggugulo, tama ba? Ngayon ay depende sa kung paano pipiliin ni siyang nahawakan ito. Sa ngayon, sa palasyo. Tatay, hindi maganda? Cyrus pa nga, pinatay pa niya ang dalawang henyong anak ng Jing Clan. Nagmamadaling pinuntahan ni Molten si Yehuda. Ano? Nagulat si Yehuda. Baliw ba siya kay Cyrus? Napakabata pa ni Leroy para pumasok sa Returning Void, hindi banggitin ang hinaharap, kahit ngayon, may 3 Returning Void ang Jing Clan, kapag namatay ako sa pagtatapos ng aking termino, malapit nang maging si Jing Clan. Isang maharlikang pamilya, paano si Cyrus ay pupunta at saktan ang Jing Clan, ito ay katangahan. Pare, ano ang dapat naming gawin ngayon? Hindi kami pababayaan ni Jing Clan, kapag namatay ka, hindi namin malalaman ang Sherman Clan kung paano kami mabubuli ni Jing Clan, God, itong si Cyrus na ito, sira na ang pamilya. At napakagulo pa rin niya. Huminga ng malalim si Yehuda at sinabing, sa puntong ito, wala nang ibang paraan, patayin si Leroy, at ang iba pang Returning Void powerhouses ng Jing Clan, at least make Jing Clan, regress hanggang sa halos maging katulad na ito ng Sherman Clan natin. Natatakot ako na nakatakas na si Leroy, at kapag namatay na ako, babalik siya. Pare, walang pero, talagang nakatakas na siya. Naku, ito si Cyrus. Grabe, pumunta ka na agad para sa akin. Oo. Sa sandaling ito, Jing Clan, Leroy ay tumakas na sa pasukan ng Imperial City. Tama, kung sakaling patayin siya ni Yehuda sa paraang bukas ang puso upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap, kailangan niyang tumakas muna at bumalik pagkatapos mamatay si Yehuda. Gayunpaman, nang si Leroy ay tumakas patungo sa pasukan ng lungsod at papaalis na sana sa imperial na lungsod, nakita ni Leroy ang isang tao na nakatayo sa pader ng lungsod, na para bang siya ay naghihintay ng mahabang panahon. Ang taong ito ay si Lance. Habang may hawak na espada, tumingin si Lance kay Leroy at ngumiti, ikaw si Leroy, saan mo gustong pumunta ng nagmamadali? Oo, naghihintay si Lance dito, mayroon siyang. Naghintay ng mahabang panahon.
Pagkatapos pauwiin sina Ferresh at Linda, dumiretso si Lance sa tarangkahan ng lungsod at naghintay. Sa una ay gusto niyang direktang pumunta sa Jing clan, ngunit natatakot siyang tumakas si Leroy sa unang pagkakataon na malaman niya ang balita, kaya, just to be on the safe side, maghihintay na lang siya sa gate ng lungsod. Tumingin si Leroy kay Lance at umungol, Cyrus, naglakas loob ka pa ring lumitaw dito, hahanapin na sana kita, ngunit ikaw ang dumating. Ngumuso si Lance, Leroy, sa wakas ay dumating ka na, matagal na kitang hinihintay. Huwag ka masyadong magsinungaling, sinasabing hahanapin mo ako, malinaw na gusto mong tumakas. Ako pumatay ng dalawa sa mga anak mong henyo sa Jing clan, kasama na ang apo mo, simula nang putulin ko ang espadang iyon, alam kong hinding-hindi papakawala ng Jing clan mo ang buong pamilya ko, o maging ang buong angkan, kaya't mag-away tayo dito ngayon, buhay o kamatayan. Malamig ang tingin ni Lance. Ngumisi si Leroy, Cyrus, ikaw lang. Naghihintay ka lang ng oras, naghihintay na maabutin ni Yehuda. Ngunit sa kasamaang palad, isang kisap mata lang ang kailangan para patayin ka, at pagkatapos kitang patayin, mayroon pa akong maraming oras para lisanin ang imperial na lungsod. Sa ilang taon, kapag namatay na si Yehuda, sa pagbalik ko sa Imperial City, oras na para sa iyong buong pamilya, pati na rin sa iyong angkan ng siyang, na magdusa ng malas. Bahagyang ngumuso si Lance, tulad ng inaasahan, tila pareho tayo ng iniisip. Isang espada si Lance, pagkatapos ay pinakawalan ang kaharian sa kanyang katawan. What? The Void. Naramdaman ni Leroy ang kaharian sa katawan ni Lance at natulala. Ang pagpasok ni Lance ay ang kaharian ng unang yugto ng Return Void. Oo, ang unang yugto ng Return Void? Leroy, sa tingin mo ay kahanga-hanga ka sa pagpasok sa unang yugto ng Return Void sa 138. Mali, ako, si Cyrus, sa 76 na taong gulang, ay pumasok sa Returning Void, kasama ang aking edad ay napakabata, kaya kung gawin ang iyong Jing clan, hindi ka na makakapagpapalit ng bagong dahon sa loob ng daan-daang taon. Sa orihinal sa iyong Jing clan, walang sama ng loob, sa kasamaang palad, ang iyong apo, na binubuli ang aking anak, hindi kahit anong kaawa-awang mga bagay ang mangyayari sa iyong Jing clan, pumunta sa ilalim ng lupa at makipag-ayos sa iyong apo na si Tom. Hindi, ito ay isang panaginip, ito ay dapat na isang panaginip. Leroy ay sumigaw na hindi makapaniwala, ang dahilan kung bakit siya ipinagmamalaki noon ay dahil siya ay 138 taong gulang na tumuntong sa Returning Void ang pinakabata sa kasaysayan ay 136 na taon lamang. Matanda na, halos maabot na niya ang bunso, kaya't saglit siyang nagmamalaki at hindi maaaring maging kampante. Sa pag-aakalang malapit na niyang matapakan ang lahat, ngunit, biglang nalaman na si Cyrus ay 76 na taong gulang na tumuntong sa Returning Void, tuluyang gumuho ang kanyang pananaw sa mundo, paanong sa mundo ay maaaring bumalik sa kawalan ang napakabata. Gawin mo ang mga pangarap ng iyong ina sa tagsibol at taglagas. Pagkasabi noon, naglaslas si Lance gamit ang kanyang espada. Swoosh! Katulad ng dati sa Grand Precious Empire, kasama sina Health Jean at Joff, ang espada ay kasing kinang ng bahaghari, at ang walang katulad na espada na Chi ay parang isang kalawakan na diretso pababa. Natarante si Leroy at itinaas ang kanyang espada para salubungin ito. Flatter! Ang kanyang espada ay gumuho sa isang suntok, tumutulak at nabasag. Wow! Ang kanyang katawan ay parang nabasag ng hindi mabilang na mga talam, at kumakalat ang sakit sa bawat ugat, sumirit si Leroy, at sa sumunod na segundo, ang kanyang damit ay naging pulbos, at sa buong katawan, siya ay duguan at tinapas na hilaw. Sa di kalayuan, maraming tao ang lumipad. May iba pang lumilipad sa lahat ng direksyon. Kabilang sa kanila ay sina Yehuda mula sa Sherman clan, ang lolo ni Lance na si Jean Sherman, at Moulton, na gustong pumunta sa Jing clan, ngunit nakita ito mula sa malayo at agad na pumunta rito. Siyempre, ang mga taong lumilipad sa lahat ng direksyon ay hindi lamang ang Jing clan's return to void powerhouses, kundi pati na rin ang iba pang tatlong vice national clans powerhouses. 1434. Hindi nagtagal, lumipad na ang lahat.
Hindi sila makapaniwalang tumingin kay Leroy na basang-basa sa dugo, gayon din kay Lance na nakatayo sa hangin gamit ang kanyang espada, at mas hindi makapaniwala, ang momentum na nagmumula sa katawan ni Lance ay parang yugto ng pagbabalik sa kawalan. Cyrus! Hindi makapaniwalang tawag ni Yehuda kay Lance. Sinabi ni Lance, "Lolo, pasensya na, pinatay na ni Ko ang kanyang apo, tapos na ang paghihiganting ito. Wala nang babalikan, maaari ko na lamang pugutan ng ulo si Leroy upang tapusin ang mga resulta." Nauutal ang mga labi ni Yehuda at sinabing, "Ako, hindi kita sinisisi, ako, tinatanong ko, nakapasok ka na ba sa unang yugto ng Returning Void? Paano ito posible?" Nakatingin na ngayon ang lahat kay Lance at iniisip ang parehong bagay, bumabalik ba talaga siya sa kawalan? Tumanggo si Lance, "Oo. Ilang buwan na ang nakalipas. Pumasok ako sa unang yugto ng Returning Void, 3 araw pa lang ako nakabalik, at narinig ko na ang Jing Clan, Leroy 138 years old ay pumasok sa Returnang. Walang bisa, ipinagmamalaking hindi alam kung ano ang kanyang apelyido, at ang buong anak ng Jing Clan ay sumunod na may pagmamataas at dominanti, kahit na ang pamilya ng Sherman Clan ay hindi na ito pinapansin, na ayos lang, ngunit dumating ito. Para ay bully ako sa anak ni Cyrus." Tanong ni Yehuda, "Leroy, siya, binugbog mo siya ng ganito?" Tumingin ang mga mata ni Lance kay Leroy at bumantong hininga, "Oo, naisip ko kung gaano kalakas ang 138 taong gulang na Returning Void na ito, ngunit hindi ko inasahan na hindi siya makahuli ng kahit isang galaw mula sa akin." Ang lahat ng nasa eksena ay sumipsip ng malamig na hangin. Oh my God, gaano kalakas si Lance, kahit si Leroy ay hindi makahuli ng kahit isang galaw mula sa kanya. Sa sandaling ito, ang dalawang Wishu Stage, isang powerhouse ng Jing Clan na kalalabas lang ay malinaw na nakita ang katotohanan, kung paano nila pinanggahasan si Cyrus na tawagan ang mga shot sa sandaling ito, mas mabilis lang silang mapahamak. Agad silang lumuhod mid-air at sinabing, "Si Senior Cyrus, ang aking Jing Clan, na may mga mata ngunit walang perlas, bilang isang bise-estado, ay talagang binubuli ang maharlikang pamilya, ito ay talagang karapat-dapat sa kamatayan, sana si Senior Cyrus, iligtas si Jing Mahaba at iligtas ang Jing Clan." Sa sandaling iyon, ang Leroy na iyon ay hindi kusang umungal, "Hindi ko ito kailangan." Sumakit ang ulo ng dalawang Returning Void powerhouse ni Jing, "Sa pagkakataong ito, hindi mo pa rin kailangan." Hindi man lang ito inisip ni Lance, ngunit sinabi ni Leroy na hindi niya ito kailangan, ngumuso si Lance, "Kahit na kailangan mo ito, hindi kita lampasan." Galit na ungol ang pinakawalan ni Leroy, "Cyrus, ikaw ang unang sumalakay, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang saktan mo pa ako, tingnan natin kung sino ang pumatay. Hindi ko alam kung ano ang mabuti para sa iyo." Biglang tumusok si Lance gamit ang isa pang espada, naramdaman ng lahat na ang espada ni Lance, na parang gintong hoopstick, ay biglang naging mas mahaba, at sa sumunod na segundo, ang espada ni Lance ay tumama sa mukha ni Leroy. At pagkatapos ay lumabas mula sa likod ng kanyang ulo. Ang dalawang malalakas na lalaki ng Jing Clan na nasa unang yugto ng Return to Void, nang makitang si Leroy ay patay na sa kabila ng kamatayan, ay sumigaw sa kalungkutan, ang pakiramdam na ito ay tila nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Ang Jing Clan ay dapat na maging isang maharlikang pamilya sa lalong madaling panahon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay naging kawalan sa ilang sandali, at maging si Leroy ay patay na. Siyempre, iyon ay kung si Lance ay hindi nakapasok sa pagbabalik na kawalan. Hinugot ni Lance ang kanyang espada, at lumitaw ang isang butas sa kalahati ng mukha ni Leroy, tiyak na patay na sa kabila ng kamatayan. Bumantong hininga ang lahat, isang saglit ay nananagoy ang lahat sa galing ni Leroy, sa sumunod na sandali, nakita na nila ng sarili nilang mga mata ang pagkamatay ni Leroy, anong sarap sa pakiramdam. Tumingin si Lance sa dalawang malalakas na lalaki ng Jing Clan na nasa unang yugto ng Return to Void at sinabing, "Kayong dalawa, mangyaring bigyan ako ng dahilan para hindi mamatay, hindi ako makapagbigay ng dahilan para hindi mamatay, kung gayon, kailangan kong humingi ng tawad. Bagamat ako, si Cyrus.
Ganap na posible para sa iyo, Jing Clan, na hindi na makabalik sa loob ng daan-daang taon, ngunit hindi ko rin gustong magkaroon ng mga kaaway na nagbabantay sa aking likuran sa lahat ng oras. Ang lahat ay nanginginig sa loob, ang mga salita ni Cyrus ay nagbigay ng pakiramdam na hindi makahinga, kasama ang iba pang tatlong Vice National Clans. Batay sa pagpasok ni Lance sa Returning Void sa edad na 76, malaki ang posibilidad na mabubuhay pa siya ng 200 taon o higit pa, kaya talagang magagawa niya ang Jing Clan, gayon din ang tatlo pang bisyo pambansang mga angkan, na hindi kayang ibalik ang mga talahan na yan sa loob ng ilang daang taon. Sa madaling salita, si Xiang ay magpapatuloy na maging isang maharlikang pamilya sa loob ng hindi bababa sa 200 taon. Gaano ito kalakas, sa kasaysayan ng Great Martial Empire, walang ibang pagbabago ng royalty ay tumagal ng ganito katagal. Tuwang-tuwa at nasa sabik si Yehuda na makita si Lance. Ang pangalang Cyrus ay nakatakdang banggitin pa rin makalipas ang 10,000 taon dahil sineseryoso niyang sinira ang record sa pamamagitan ng pagpasok sa Return Void sa edad na 76. Mapait na tumawa ang dalawang matandang lalaki ng Jing Clan na nasa unang yugto ng Return to Void. Cyrus, tapos na, pwede kang pumatay kung gusto mo, pakiusap ko lang, iligtas mo ang mga anak ng aking pamilya, inosente sila. Sinabi ni Lance, imposibleng maligtas sila. Ang isa sa Jing Clan Return Void Old Man ay abala sa pagpapanik at nagsabi, gusto mo ba talagang sirain ang aking Jing Clan? Yuan Clan, at gusto mong sirain ang aming Jing Clan. Ginagawa mo ba ang hustisya ng iyong mga ninuno sa pamamagitan ng paggawa nito? Wala nang saysay na banggitin ang aking mga ninuno sa akin ngayon, dapat kong tagapin ang responsibilidad para sa mga susunod na henerasyon. Sa oras na ito, sinabi ni J.N. Sherman, Cyrus, kalimutan mo na ito, pagkatapos ng lahat, ito ay dulot lamang ng isang maliit na bagay, hindi na kailangang palawakin pa siya. At saka, napatay mo na sina Tom at Yuri, maging si Jing idinawit at pinatay mo rin si Long, ang iba pang Jing Clan, kalimutan mo na ito. Nag-alinlangan si Lance, dahil nagsalita na si Lolo, hindi iyon basta-basta makakalimutan ni Lance. Halos mapatay na ang panloob na apoy ni Lance. Sinabi ni Lance, mabuti, ngayon ay maaari kong iwanan ang natitirang Jing Clan ng walang kinalaman para sa kapakanan ng lolo, ngunit ang Jing Clan, sa nakalipas na 6 na buwan, sinumang nang bully sa mga anak ng Sherman Clan, o sa mga anak ng ibang pamilya, ay mapaparusahan ng mabigat kung paano, nasa iyo, ngunit dapat mong bigyang kasiyahan ako, kung hindi, ito ay walang bisa. Mabuti, salamat Senior Cyrus para sa iyong kagandahang loob. Ang dalawang Jing Clans Return Void powerhouses ay nabuhayan ng loob. Mga anak ng Sherman Clan. Inalis ni Lance ang kanyang espada at sinabing, maghiwa-hiwalay na tayo. Lahat ay tumingin sa malungkot na namatay na si Leroy, lihim na naawa sa kanya, at pagkatapos ay nagkalat. Kung hindi namatay si Leroy, bagamat hindi siya maikukumpara kay Lance, tiyak na magiging kahanga-hanga ang kanyang kinabukasan, ngunit sa kasamaang palad, siya ay naaawa hanggang mamatay ng kanyang apo. Siyempre, si Leroy mismo ay may mga problema rin, kung siya ay hindi mayabang at hinayaan ang mga anak ni Jing na pigilan ang kanilang sarili, hindi sana siya nakipagtalo kay Lance at hindi sana namatay. Lumipad din si Lance kasama ang kanyang lolo sa tuhod, Lolo, at Molten. Ang tanging natitira sa eksena ay ang dalawang Return Void powerhouse ng Jing Clan, at ilang mga nanunood mula sa malayo. Ang dalawang Return Void ng Jing Clan ay tumingin sa kalunos-lunos na patay na si Leroy, hindi makapagsalita ng mahabang panahon, at sa wakas, binuhat nila ang bangkay ni Leroy at lumipad palayo. Pagkabalik ng dalawa ni Jing sa pamilya, agad silang nag-utos na bumaba at igapos ang lahat ng mayabang na nang-aapi sa mga anak ng Sherman Clan sa nakalipas na 6 na buwan, at parusahan sila, at pagkatapos ng parusa, ibasura ang kanilang mga kasanayan sa martial arts. Hanggang sa nasiyahan si Lance. 1435. Sa palasyo. Hahaha, Cyrus, hindi ka talaga makapaniwala kay Lolo. Oo. Feeling ko nananaginip ako ngayon, bata ka pa at nakapasok ka na sa Returning Void, thirst.
Originally nag-aalala ako tungkol sa fault line ng pamilya sa hinaharap kapag namatay sina Gian Sherman at Moulton, pero ngayon, hahaha, wala nang dapat ikabahala, hindi pa nga tayo namatay, at nakapasok ka na sa pagbabalik. Walang bisa. Hahaha. Yehuda, Gian Sherman, at Moulton, ang tatlong matandang lalaki ay tumawa ng malakas. Ang angkan ng siyang na hindi maganda ang pagkakanta at babagsak na, sa sandaling ito, sila ay bumalik sa itaas, kahit na nalampasan ang lahat ng nakaraang tanawin. Ang katotohanan na si Lance ay pumasok sa Returning Void at pinatay si Leroy sa lalong madaling panahon ay kumalat sa imperial na lungsod hanggang sa alam ng lahat ang tungkol dito. Ang lahat ay walang kapantay na sumasamba nang malaman nila ito ay tunay na hindi pa nagagawa at hindi pa nagagawa. Ang Sherman clan, pabalik sa tuktok, walang pamilya ang nang-ahas na guluhin ito. Siyempre, hiniling din ni Lance sa kanyang lolo na turuan siyang magpatuloy, at ang mga anak ng angkan ng Xiang ay hindi maaaring basta-basta mambuli sa mga anak ng ibang mga vice national clans. Ang mga anak ng Jing clan, tapos si Lance ay magiging isang suntok sa mukha, tutal, pinatay niya lang si Leroy dahil dito. At saka, ano ang kailangan ng mga anak ng Sherman clan para maging mayabang, ganoon? Isang henyo ay hindi sila, ito ay si Lance, tanging ang kanilang sariling malakas, lamang ang may puhunan upang maging mayabang, dahil ang mga matatanda ng pamilya ay malakas at mayabang, ito ang taong maisla na walang kinabukasan. Makalipas ang 3 araw, nagdaos ng selebrasyon si Lance sa Green Rose Villa upang ipagdiwang ang kanyang pagtungtong sa unang yugto ng Return to Void, at hindi mabilang na mga tao ang dumating upang sambahin siya. Pagkaraan ng 1 o 2 buwan, unti-unting huminahon ang imperial na lungsod mula sa insidenteng ito ng Lance, at ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng dapat nilang gawin. Bumalik din si Lance sa kanyang normal na takbo ng buhay. Araw-araw na pinag-aralan ni Lance ang martial daw, ayos na ngayon, pagkatapos ng lahat, may mga nauna rito na dumaan dito, at mas magiging mahirap lang ito sa hinaharap kapag naabot niya ang ika-4 at ika-5 yugto ng Return to Void, dahil walang mga nauna na umabot sa antas na ito, at ang kasunod na kaharian ay ganap na hindi alam. Makalipas ang kalahating taon. Biglang tinawag ng lolo ni Lance si Lance. Agad na dumating si Lance sa palasyo. Great Lolo, ano ang hinahanap mo sa akin? Haha, Cyrus, alam ko ang lahat tungkol sa ginawa mo sa Great Precious Empire. Ano ito? Natalo mo ang Hygienic Gold at Joff ng Great Precious Empire. Naku, ang bagay na ito ang tagal na pala at ang alam mo lang pala, sino ba ang narinig mo tungkol dito? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki sa labas ang nagsabi, syempre ako iyon. Lumingon si Lance, ito ang sovereign ng Great Precious Empire, si Stephen. Senior Stephen, ikaw talaga, bakit ka napunta sa Great Martial Empire ko? Nalilitong sabi ni Lance. I came to find your great-grandfather to talk about martial daw, tutal pareho naman tayong nasa Returning Void Stage 2, bihira lang makakita ng ka-level, bukod sa usaping ito, may personal akong dapat asikasuhin. Oh, welcome. Ngumiti si Lance. Sinabi ng mag-asawang Yehuda, Brother Stephen, naligo ka na, mangyaring maupo at uminom ng tsaa, mahirap nang dumating mula sa malayo. Magalang, magalang. Ngayon lang nagpunta si Stephen para maghugas. Tumingin si Lance kina Stephen at Lolo Yehuda, at sinabi sa kanyang puso, silang dalawa ang nasa second stage ng Return to Void, kapag nag-sparring sila, tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa akin kung manunood din ako. Agad na nagtanong si Lance, Lolo Yehuda, Senior Stephen, bihira lang kayong magkita sa parehong level, kaya dapat talagang magkaroon kayo ng magandang sparring session sa pagkakataong ito. Oo naman. Sabi ni Stephen. Haha, hindi ko alam kung makakapag-observe ako nun kung mamamasid at makita ko ang pinakamalakas na pagputol ng Return Void Stage 2, malaki ang pakinabang nito sa akin Ngumiti si Stephen, syempre kaya mo, hindi lang ikaw, nagdala din ako ng 5 Golden Moon Gates Return Void Stage 1, kapag nag-sparring kami ni Yehuda, doon ko rin sila mapanood, gagawin ko. Maging kapaki-pakinabang para sa kanila na pumasok sa Return Void Stage 2.
Sinabi rin ni Yehuda, oo, Cyrus, kayo ni Gian Sherman, gayon din si Moulton, ay magkakasamang magmasid. Oo. Lihim na masaya sila sa loob. Sa oras na ito, nagtanong si Yehuda, Brother Stephen, ano pang personal na bagay ang sinabi mo na dumating ka sa Great Martial Empire sa pagkakataong ito bukod pa sa pakikipagkita sa akin? Kung makakatulong ako, tiyak na tutulungan kita. Hahaha, ganito ito, apo kong prinsesa, ang pangalan niya ay Mira, kamakailan lang ay pumasok siya sa mga unang yugto ng Peak Ascension. Ilang taon na ba ang apo mong si Zuan? 50 taong gulang. Wow! 50 years old reaching the early stages of Peak Ascension, awesome, if he continue to explode later, he'll be the next Cyrus. Hehe, kahit na masyadong mababa ang posibilidad, hindi imposible. Dinala ko si Mira sa Great Martial Empire sa pagkakataong ito, para lang makahanap siya ng mapapantayan niyang asawa, total 50 na rin siya, kung ang isang babae ay hindi. Humanap ng isang lalaki sa edad na 50, ang pinakamagandang kabataan sa kanyang buhay ay matatapos na. Si Yehuda ay abala, kung gayon, mayroon ka bang layunin? Wala pa akong nahanap na angkop, kapatid na Yehuda, mayroon ka bang mga rekomendasyong galing sa talino at katumbas ng edad? Ngumiti si Yehuda, syempre meron, iniisip ko kung ano ang tingin mo sa aking apong Cyrus. Siya ay 76 na taong gulang at nakapasok na sa Void, kaya siya ay karapat-dapat sa iyong prinsesang na apo. Hahaha, Kuya Yehuda, hindi mangyayari iyon. Umiling si Stephen at tumanggi. Bakit? Nagtataka si Yehuda. Medyo natarante din sila sa loob bakit tumanggi si Stephen. Shit, murahin mo siya. Sinabi ni Stephen, huwag kang magalit, gusto ko lang makahanap ng taong kapareha niya, si Cyrus ay napakabuti niya para sa apo ko, tsaka, ayaw ni Cyrus. Sinong nagsabing ayaw niya? Siya mismo ang nagsabi noong nasa Great Precious Empire ako, sinabi ko sa kanya kung gusto kong pakasalan si Mira sa kanya, at tumanggi siya. Kalokohan. Huwag kang maniwala, tanungin mo siya. Si Yehuda ay abala sa pagtatanong, Cyrus, tanga ka ba, kakaunti na ang asawa mo, at ngayong nasa harapan mo na ang napakahusay na iyon, tumanggi ka pa rin. Lolo ta, ako po. Sige, napagdesisyonan na ang bagay na ito, kapatid na Stephen, pakasalan ang apo mo kay Cyrus, at pumili ng araw para gawin itong masayang kaganapan, ano sa palagay mo? Kung okay lang si Cyrus dito, tiyak na magiging masaya ako. Huwag kang mag-alala, hindi pa niya oras para magdesisyon. Sabi ni Yehuda kay Lance, Cyrus, naririnig mo ba ako? Ako ang nagtakda sa iyo para sa kasal na ito, pupunta ka ba tumanggi? Walang magawang sinabi ni Lance, salamat sa pagmamahal ng dakilang lolo, paanong hindi pahalagahan ito ni Cyrus, pakasalan na lang ito ni Cyrus. Hahaha, mabuti. May ngiti din si Stephen sa kanyang mukha at sinabing, anak, tingnan natin kung gusto mo ito sa pagkakataong ito. Talagang hindi naisip ni Lance na magpakasal muli, ngunit, ang kanyang lolo sa tuhod ang nagtakda nito, hindi magandang tumanggi, bukod pa, kay Mira ay itinuturing ding magkakilala, alam ang pinagmulan, ang talento ay napakalakas, at ang tao ay maganda, hindi rin makahanap ng dahilan upang hindi. Sinabi ni Stephen kay Lance, Cyrus, si Mira ay nasa Royal Reception Villa, pumunta ka doon para hanapin siya, dapat siya ay naiinip kung saan siya nag-iisa. Sige, alis muna ako. Tumalikod si Lance at lumabas ng main hall. 1436. Dumating si Lance sa Royal Reception Center at natagpuan si Mira. Cyrus. Medyo nagulat si Mira nang biglang lumitaw si Lance. Oh, nabalitaan ko na nakapasok ka na sa Dengfeng Realm, congratulations. Salamat. Sabi ni Mira na may bahagyang pamumula. Sinabi ni Lance, nangako ka lang sa akin ng iyong lolo sa tuhod. Kung gayon, pagkatapos ay pumayag ka. Ibinaba ni Mira ang kanyang ulo at nagtanong sa mahinang boses. Hindi nagsalita si Lance at tumalikod upang isara ang pinto. Sherman, Cyrus, anong ginagawa mo?
Nagulat si Mira nang isara niya ang pinto sa sikat ng araw. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tanggalin ang iyong Amerikana at sabihin, ako ay isang prangka na tao dahil handa akong pakasalan ka, ito ay aking sariling tao. Ang panahon ay maganda sa sandaling ito, at nakikita kang gumagawa a little impulsive, kaya gawin na lang muna natin. Umakyat si Lance at walang sinabi. Makalipas ang kalahating araw, lumabas si Lance sa silid, at namula rin si Mira at lumabas. Kinabukasan, si Stephen at ang lolo sa tuhod ni Lance ay nagsimulang mag-spar, at sina Lance, J.N. Sherman, Moulton, at ilang iba pa na dinala ni Stephen ay nandoon upang panoorin, umaasa na makakatulong ito sa kanila na umunlad. Sina Stephen at Yehuda ay nag-cut at nag-sparring sa loob ng 10 araw at gabi. Sa huli, pareho silang pagod sa laban, at ang kanilang lakas ay halos kasing husay ng isa't isa. Si Lance at ang iba ay nanood ng 10 araw at gabi, ngunit napakasaya rin nilang panoorin, at sila ay lubos na kapakipakinabang. Paano ito? Ano ang napala mo sa 10 araw at gabing ito? Tanong ni Yehuda. Sabi ni Moulton, umusad ako mula sa 0 beses sa Return Void Phase 1 hanggang minsan. Sinabi rin ni J.N. Sherman, ako rin, isang beses na umunlad, kalahating taon pa lang ako nakatungtong sa Return to Void Phase 1, at ngayon naabot ko na ang isang beses, iyon ay napakalaking pakinabang. Tinanong din ni Yehuda si Lance, Cyrus, ano ang napala mo pagkatapos manood ng 10 araw at gabi? Dati, tumuntong ka lang sa unang yugto ng Return to the Void 0 times din, ano ngayon? Kahit minsan, sa tingin ko. Kung tutuusin, sina J.N. Sherman at Moulton ay parehong umusad mula 0 beses hanggang 1 beses. Bahagyang ngumiti si Lance at sinabing, salamat Lolo Yehuda at Senior Stephen sa iyong pagsisikap nitong 10 araw at 10 gabi, sobrang naramdaman ko ang iyong pakikipag-sparring. Sige, huwag ka masyadong magsalita ng kalokohan, sabihin mo lang, ilang beses ka nang bumalik sa unang yugto ng Void ngayon. Hindi umimik si Lance at sinabing, 5 beses. Ano? Sabihin mo ulit. 5 beses. Oh my God, may dumating na mabilis. Hindi napigilan ni Yehuda na mapasigaw dahil ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. 5 beses, wala pang ilang buwan mula nang tumuntong si Lance sa unang yugto ng Returning Void. Mula noong sinaunang panahon, alam ng lahat kung gaano kalayo para sa isang tao mula sa Return Void Phase 1 na tumuntong sa Return Void Phase 2. Ngunit si Lance, sa loob lamang ng 10 araw at gabi, ay nakapasok sa Return Void Phase 1 nanogram 5 beses. Sa oras na ito, lumapit si Stephen at nagtanong, Yehuda, ano ang sinisigaw mo, langit ano? Sinabi ni Yehuda, Stephen, sa 10 araw at gabi ng aming 10 araw at gabi ng pagputol, naintindihan ni Cyrus ang 5 beses mula sa 0 beses sa unang yugto ng Return to Void. Ano? Sigaw din ni Stephen. Walang pakialam na tumawa si Lance, walang dapat ipagtaka, hinihiram ko lang ang iyong karanasan at tinatapakan ang mga balikat ng mga nauna sa akin, wala iyon. At saka, kung ang layunin ko ay ang Return to Void Realm, ito ay magiging masyadong mababa. Pagkatapos noon, tinapos ni Lance at ng iba pa ang obserbasyon na ito ng cultivation. Nagdaos din ng kasal sina Lance at Mira, at pagkatapos ng nanatili si Mira sa Great Martial Empire, at si Stephen din. Oras na para bumalik sa Great Precious Empire. Magkasamang nagpaalam sina Lance at Mira kay Stephen na nagpadala sa kanila ng libu-libong milya ang layo. Sige, huwag mo silang paalisan, bumalik na kayo. Sabi ni Stephen. Sinabi ni Lance, Lolo, hayaan mo kaming magkita muli, hindi namin alam kung kailan ka namin muling makikita pagkatapos ng palm ngayon. Sinabi ni Stephen, napakalayo na mula noong pinaalis natin ang Ginoo sa loob ng 1,000 milya. Mira, ikaw at si Cyrus ay umuwi na, babalik tayo sa Great Precious Empire, sundan si Cyrus at mamuhay ng magandang buhay mula sa ngayon na. Lolo! Sigaw ni Mira. Siguro itong palm na ito, walang kasunod, dahil ilang taon na lang ang deadline ni Stephen. Mira, bakit ka umiiyak? Sige. Cyrus, bawiin mo siya, aalis na kami, palm.
Paalam. Pinagmasdan ni Lance si Stephen na nawala sa langit, si Mira ay umiiyak. Mira, huwag kang umiyak, umuwi ka na. Hinailan ni Lance si Mira pabalik sa kalsada. Matapos bumalik sa Great Marshall Royal City, si Mira ay nanlungo, malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kanyang bayan, nagpakasal dito, hindi maiiwasang hindi komportable sa una, buti na lang at nandyan si Wendy, isang lumang bayan, isang kapwa, umaalip. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng isang bagong produkto na magiging una sa uri nito sa mundo. Hindi muna lalabas si Lance para mag-ensayo, dahil, hindi naman mahaba ang deadline ni Lolo, kung lalabas siya para mag-ensayo ulit baka sa pagbalik niya, nakaalis na si Lolo. Hindi pinalampas ni Lance ang ilang taon na ito. Sa isang kisap mata, 6 na taon na ang lumipas. Sa loob ng 6 na taon na ito, nagkaroon si Lance ng isang anak na lalaki bawat isa kay Wendy, Mira, at bilang karagdagan, isang anak na babae na may little grass. Cyrus, ipinatawag ang iyong lolo. Mabuti. Agad na pumasok si Lance sa palasyo. Lance sa palasyo. 1 taon at kalahati lang ang araw ng deadline ng great-grandfather, o kahit ilang buwan sa mga araw na ito. Igalang mo ang iyong lolo sa tuhod. Cyrus, umupo ka. Tiningnan ni Lance ang lolo sa tuhod, ang kanyang puso ay sumasakit sa loob, kumpara sa 6 na taon na ang nakalipas, si Yehuda ay tumanda ng ilang beses, at habang papalapit ang malaking araw, mas tumatanda siya, mas lumalala siya sa araw-araw. Maging ang paglalakad ni Yehuda ay medyo hindi matatag. Lolo! Namumula ang mga mata ni Lance habang siya ay tumawag. Cyrus, hindi na kailangang magdalamhati, mamamatay ang mga tao, nabuhay ako ng halos 220 taon, kontento na ako. Sabi ni Yehuda na may bahagyang ngiti. Si Lance ay nagtatampo sa loob. Cyrus, gusto kong pumili ng isang tao bilang passer ng self-limit, sino sa tingin mo ang mas mahusay? Noong una, gusto kong magpasya sa iyo, ngunit sa kasamaang palad, ang iyong talento ay makapangyarihan, at ngayon na tumuntong ka na sa ikalawang yugto ng Return to Void at ang iyong kaharian ay kapantay ng akin, hindi ka na kailangan. Sabi ni Yehuda. Lolo, bakit mo piniling limitahan ang iyong sarili, masarap limitahan ang iyong sarili, masarap mabuhay ng isang araw pa. Sabi ni Lance. Walang saysay na mabuhay pa ng ilang buwan, kung sakaling mamatay ka bukas, hindi ka ba magkakaroon ng pagkakataon na pumili ng limitasyon sa sarili? Maaari kang magrekomenda ng isang tao, ngayong naabot mo na ang ikalawang yugto ng Return to Void, ang aming Sherman clan ay hindi na natatakot sa sinuman, kaya kahit sino ay maayos. Naisip ito ni Lance at sinabing, kung gayon, si Connor, siya ay tumuntong sa huling yugto ng Peak Ascension, mayroon pa rin siyang magandang kinabukasan. Mabuti, kung gayon ay siya, hindi ko inaasahan na ang aking self-limiting transmitter ay mahuhulog sa kanyang ulo pagkatapos ng lahat. Napangiti si Yehuda noon bago pa nakabalik ang Sherman clan sa Imperial City. Ang ganitong bagay ay naging napag-usapan, nang si Sherman Stubborn at Lance ay lihim na nakikipagkompetensya sa isa't isa, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa huli, nahulog ito sa ulo ni Sherman Stubborn. Hindi dahil maswerte si Sherman Stubborn, ngunit sa halip ay hindi na kailangan si Lance, at si Lance mismo ang pangalawang yugto ng Return to Void. 1437. Nag-alinlangan si Yehuda at sinabing, kung gayon, sa makalawa. The day after tomorrow. Oo, kinabukasan, self-limit ako. Lolo, bakit nagmamadali? Umiiyak si Lance. Natatakot akong hindi ako makalusot. Hindi na nagsalita pa si Lance at nag-alinlangan ng mahabang panahon bago sinabing, Great-grandfather, then, we will hold a farewell banquet for you bukas. No need to be so troublesome, you're the only people I want to see anyway. Sige. Sa ikatlong araw, dumating si Lance sa palasyo ng madaling araw. Nakarating na rin si Connor sa palasyo.
Sa silid ni Yehuda, nakatayo roon sina Lance, J.N. Sherman, Moulton, Connor, at isang dosenang iba pa, at si Yehuda ay nakaupo sa kama, mukhang napakahina. Tumingin si Yehuda sa lahat at sinabing, aalis na ako, pagkatapos kong mamatay, aasa sa iyo ang angkan ng Sherman. Dad, don't worry. Sabi ni Moulton. Tumingin si Yehuda kay Lance at ngumiti, Cyrus, isa ka sa aking pinakamayabang at pinakamayabang na inapo, kasama mo, si Lolo Yehuda ay walang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Great Grandpa, have a good journey. Sabi ni Lance na may pulang mata. Mabuti. Tumanggaw si Yehuda. Sa kwarto, namumula ang mga mata ng lahat, ngunit walang umiyak. Sinabi ni Yehuda kay Connor, Connor, halika rito. Oo, Lolo. Umupo si Sherman Crouch sa harap ni Yehuda at tumalikod kay Yehuda. Sa wakas ay tumingin si Yehuda sa lahat ng tao sa silid at pagkatapos ay sinabi, aalis na ako. Pagkasabi nito, mahinang hinampas ni Yehuda ng palad ang ulo ni Sherman Stubborn, at isang hindi nakikitang alon ang dumaan sa utak ni Sherman Stubborn, habang si Yehuda, gayunpaman, bumagsak at pumikit ng tuluyan. Lolo! Tatay! Lolo! Oo! Lumuhad ang lahat, at sa malakas na sigaw, si Yehuda, ay nawala ng tuluyan. Matapos umiyak ng ilang sandali, ang lahat ay nagbigay pugay sa bangkay ni Yehuda at sumigaw, palem na banal na ninuno. Sa mahabang panahon, sinabi ni Moulton, lahat bumangon at ipahayag sa mundo, ang pagbabalik ng kanyang kabanalan sa langit. Cyrus, ikaw ang pumalit kaagad at maging susunod na emperador ng dakilang imperyo ng militar. Natigilan si Lance, naisip ni Lance ang isyong ito. Si Lance na ngayon ang ikalawang yugto ng Return to Void, ang tanging ikalawang yugto ng Return to Void sa buong Great Martial Empire, at walang duda na siya ang magiging bagong emperador. Gayunpaman, ang layunin ni Lance ay malayo, at wala siyang puso na maging isang emperador dito. Lolo Moulton, pag-usapan natin kung sino ang magiging emperador. Sabi ni J.N. Sherman, Cyrus, ikaw ang pinakamalakas ngayon, kung hindi ikaw, sino kaya? Sinabi ni Lance, ngunit wala akong oras upang manatili sa Great Martial Empire sa lahat ng oras, muli akong lilibot sa mundo sa susunod. Ngunit hindi ito makakaapekto sa anuman, ang pagiging emperador mo ay hindi nangangailangan na gumawa ka ng anuman, at hindi rin kailangan na manatili ka sa Great Martial Empire ng mahabang panahon, ito ay isang hadlang lamang. Kung ganoon, kung gayon. Tumanggaw si Lance sa kanyang ulo. Makalipas ang 3 araw, nagdaos ng engranding libing ang angkan ng Sherman, na inilibing ng husto si Yehuda. Si Lance, sa kabilang banda, ay umakyat din sa trono sa natural na paraan, naging bagong emperador ng Great Martial Empire, walang tumutol, pagkatapos ng lahat, si Lance ay ang pangalawang yugto ng Return to Void, at ang pangalawa. Entablado pa rin ang pinakabata. Si Lance ay 83 taong gulang lamang sa puntong ito. Kung ito ay sino man, 83 taong gulang ay maaaring umabot. Ang maabotang tuktok ay itinuturing na mabuti, at si Lance ay higit sa 100 taon na nauuna kaysa iba. Ang reputasyon ni Lance ay hindi lang sikat sa Great Martial Empire, sikat na rin ito sa buong mundo. Sa ilang mga imperyo sa buong mundo, ang salitang Cyrus ay kumulog na tulad ng isang kulog. Matapos maging bagong emperador si Lance, lumipat ang buong pamilya ni Lance mula sa Green Rose Villa, patungo sa palasyo. Bilang karagdagan, dinala ni Lance ang kanyang mga kaibigan mula sa ibang mundo, sina Ben, Xavier, Benny, at isang grupo ng magkakapatid, kasama ang panganay at pangalawang panganay na kapatid, at binigyan ni Lance ang kanilang mga supling ng Sherman apelyido, kaya na ang lahat ng kanilang mga supling ay tatawaging Sherman mula ngayon at magiging bahagi ng imperial na pamilya. Ang buong Great Martial Empire ay pinamumunuan ni Lance. Lance, ano ang ibibigay mo sa anak ni Ben para sa kanyang kasal bukas? Gabi na, nagtanong si Elsa, si Lance ay nagpapalipas ng gabi sa lugar ni Elsa ngayong gabi. Si Lance ay 83 taong gulang, pagkatapos si Elsa ay natural na 87 taong gulang, isang matandang mag-asawa, si Elsa ay hindi na bata, pagkatapos ng lahat, ang kanilang anak na si Kyle, ay 27 taong gulang.
Oh, magiging lolo na si Ben. Bahagyang ngumiti si Lance, napakabilis ng oras, ikinasal ang anak ni Ben sa kanyang asawa. Sinabi ni Lance, bigyan natin ang kanyang anak ng bundok na nayon. Mabuti. Kinabukasan, dinala ni Lance ang kanyang buong pamilya para dumalo sa kasal ng anak ni Ben sa kanyang asawa. Ang buong lungsod ay napuno ng inggit kung gaano kataas ang katayuan ng taong ito upang mapaponte si Lance sa kasal. Si His Majesty. Maraming tao ang nakakita kay Lance at nagmamadaling nagbigay galang. Ngumiti si Lance, hindi na kailangang maging magalang, patagin ang iyong sarili. Salamat, Soberano. Lumapit si Ben at tumawa, Lancey, nandito ka. Sinabi ni Lance, Ben, binabati kita, magiging lolo ka na. Hihihi, itong bata sa pamilya ko, Pearly Love, can't help it, nagpalaki ng tiyan, kinailangan pang magpakasal, tsaka hindi naman masama ang talent ng babae, hahaha. Tumawa din si Lance at tumawa. Sa oras na ito, dumating ang anak ni Ben na nakasuot ng malaking pulang damit at nagbigay galang, ang pamangkin ay nagbibigay galang kay Uncle Lance. Ben, ngayon ang iyong malaking araw, dumating si Tito upang uminom ng alak sa iyong kasal, hindi na kailangang maging magalang. Manamham, Uncle Lance, please come in. Nakangiting pumasok si Lance sa malaking bulwagan, ang iba pang mga panauhin sa malaking bulwagan, lahat sila ay yumuko nang makita si Lance. Sa paglipas ng mga taon, si Ben ay nasa imperial na lungsod, natural, nakilala rin niya ang iba pang mga kaibigan, kahit na hindi masyadong malakas, ngunit maraming mayaman at marangal na tao. Naabot na rin ng martial arts realm ni Ben ang Zhangxi Grand Perfection, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sumulong pa, at malabong makatuntong siya sa tuktok. Ang mga kaibigan at kamag-anak ni Lance, tanging sila Sarah, Fiona, at Xiniang, tatlo lamang sa kanila, ang iba sa kanila ay may mababa posibilidad na maabot ang tuktok. Ang pinaka nakakagulat kay Lance ay ang asawa ng kanyang guro ay nasa loob na ng gitna ng peak, habang sina Sarah at Fiona ay parehong nasa maagang yugto ng peak, at kamakailan lamang ay nakapasok dito. Naturally, Little Grass, Wendy, Mira, ang kanilang tatlong henyo, hindi na kailangang sabihin, sa isa pang daang taon, ang posibilidad na maging isang return void ay napakataas. Naroon din si Sherman G, na 17 taong gulang na, at ang kanyang talento ay patuloy na namunguna, naging pinakahenyo na anak ni Lance. Si Farish, 29 na taong gulang, ay malaki na rin, si Fiona kamakailan ay nagsimulang luminga-linga sa paligid upang makita kung mayroong angkop na mabuting lalaki, ay nag-ayos ng ilang blind date para kay Farish, habang si Farish ay hindi gustong mag-aksaya ng kanyang oras so very exclusive siya. Pagkatapos uminom ng piging sa kasal, bumalik si Lance sa palasyo. Maghahanda rin si Lance na umalis muli sa imperial na lungsod at patuloy na tatama sa Return to Void Stage 3. 1438. Sa sandaling iyon, dumating ang malaking kapatid ni Lance na si Mason upang humingi ng madla. Senior Brother Wind. Kuya, ano yon? Hehe, Kuya Wind, you'll have to give me a big credit this time. Natatawang sabi ni Mason. Kuya, anong merito ang nagawa mo? Tell me about it. Brother Wind, sigurado akong narinig mo ilang taon na ang nakalipas na sa mga taong tumakas mula sa Yuan clan, mayroong isang henyo na nagngangalang Yuan Zon, na tila naging isda ng pagkukulang. Yuan Zon? I've heard about it, parang may nag-report doon na hindi nakita ang bangkay niya. Tama, nagtago siya. Walang pakialam na tanong ni Lance, paano kung nakatakas si Yuan Zon, baka maabot niya ang kasalukuyang estado ko sa loob ng 100 taon, pero nakatadhana si Yuan na hindi na bumalik. Brother Wind ang Yuan Zon na iyon, na nasa Yuan clan noon, ngunit katulad mo, ay isa lamang sa 4 na henyo sa kasaysayan ng kanilang Yuan Zon clan na tumuntong sa huling bahagi ng peak ascension sa edad na 60. Alam mo ba kung ano ang kalagayan niya ngayon? Kuya, so alam mo kung ano siya ngayon. Hahaha, Kuya Wind, kaya nga sabi ko bigyan mo ako ng malaking credit. Tama,
Alam ko kung nasaan ang Yuan-zan na iyon, pinalitan na niya ang pangalan niya ng Liang Bi, 88 years old na siya ngayong taon, at Dengfeng perfectionist na siya. Nakakunot ang mga kilay ni Lance habang siya ay umuungol, Liang Bi. At isang tunay na nagpapalit ng pangalan, nasaan siya ngayon? Ang pagiging isang lecturer sa Royal Academy ay napakababang susi para sa mga tao, sabi ni Mason. Kuya, paano mo nalaman na siya si Yuan-zan? Hahaha, Kuya Win, nagkataon lang, si Yuan-zan ay may anak na babae, pinangalan ng Liang Ying, nasa Royal Academy din, sa kasalukuyan, ay nakikipagrelasyon sa aking anak, na si Liang Ying ay tanga, sinabi niya ang totoo sa aking anak, kaya alam ko. Oh, anong treadmill? Ngumuso si Lance. Kuya Win, kailan mo haharapin ang Yuan na ito? Bagamat hindi siya maaaring magtaas ng anumang alon, siya ay isang kaaway kung tutuusin. Sinabi ni Lance, hayaan ko ang ibang tao na humawak sa bagay na ito, samantalahin ang katotohanan na hindi pa rin alam ni Yuan-zan na nalantad na siya, at paksain ang lahat ng natitirang mga tao ng Yuan clan sa isang hit, at tapusin ang problema mula noon. Mabuti, pagkatapos ay babalik muna ako, kailangan kong sabihin sa aking anak, huwag alertuhan ang mga ahas. Well, hard work, kuya. Ano ba yung pinagsasabi mo, gusto din ibigay ng anak ko ang apelyido niya Sherman, business ko din yan, aalis na ako, punta ka sa bahay ko para tsaka kapag may oras ka. Mabuti. Pagkaalis ni kuya, inutusan ni Lance ang bagay na ito. Kahit na ang Yuan-zan na iyon ay talagang isang henyo, tumuntong sa Dengfeng perfection sa 88 taong gulang pa lamang, at binigyan siya ng 100 taon, ang pag-abot sa ikalawa o kahit pangatlong yugto ng Return to Void ay posible, sa kasamaang palad, kasama si Lance, na mas malakas kaysa sa kanya, siya ay tiyak na mapapahamak na hindi makapagbukas ng bagong dahon. Matapos manatili sa bahay ng kalahating buwan, handa na si Lance na umalis sa Imperial City. Bago umalis sa imperial na lungsod, hinanap ni Lance si Little Black. Si Zhao ay ang parehong matandang tao na dati, mula nang ikasal siya, pinipigilan siya ng kanyang pamilya at bihira na siyang lumabas kasama si Lance. Ngayon ay imposible na ring lumabas kasama si Lance, dahil ang bilis ng Little Black ay masyadong mabagal upang makasabay sa Little Fire. Ang Little Black ay nakatadhana na maging isa lamang sa libu-libong itim na Zhao, habang ang Little Fire ay isang kakaiba sa mga bihirang apoy na hayop, at ang kinabukasan nilang dalawa ay malamang na ibang-iba. Patuloy na dinala ni Lance ang Little Fire at umalis sa Great Martial Empire. Sa pagkakataong ito, si Lance ang pupuntahan, ang Flower Moon Empire. Ang dahilan kung bakit patungo si Lance sa Flower Moon Empire ay dahil, ang Flower Moon Empire ang may pinakamalakas na tao sa mundo, Return to Void Third Stage, na pinangalan ng Lan Ronshui. Nagpunta si Lance upang humingi ng payo mula sa Lan Ronshui na ito, pagkatapos ng lahat, sa buong mundo, mayroon lamang isang Return Void Third Stage. Umabot ng mahigit kalahating taon si Lance bago makarating sa Flower Moon Empire. Tiyak na si Brother Cyrus. Sa sandaling dumating si Lance sa Flower Moon Empire, narinig niya ang isang matandang boses na nagmumula sa kaibuturan ng palasyo. Walang alinlangan, si Lan Ronshui iyon. Senior Cyrus, bumisita kay Senior Lan Ronshui, sana ay lumabas si Senior at gabayan ng kaunti si Senior. Sabi ni Lance sa direksyon ng palasyo. Hahaha, well said. Sa susunod na sandali, lumipad palabas ang isang matandang lalaki, ang matandang ito ay napakatanda na rin, tinatayang nasa mahigit 230 taong gulang. Senior Cyrus, bigyan mo ng respeto ang nakatatanda. Iginalang ni Lance ang kanyang paggalang sa mundong ito, upang makapaglinang sa ikatlong yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan ay talagang isang kahangahangang tao. Hahaha, Cyrus, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan, ngayon sa wakas ay nakilala kita ng personal, tunay na karapat-dapat na maging pinakahenyo kailanman, na umabot sa Return to Void Stage 2 sa murang edad, sigurado akong hindi mo malalaman kung anong klaseng kaharian ang tatahakin mo pagdating mo sa aking edad. Sinabi ni Lance, natutuwa ako sa pagmamayabang ni Senior, sana. Cyrus, pakiusap. Inimbitahan si Lance sa palasyo ng Imperial.
Ang palasyo ng Flower Moon Empire ay hindi gaanong naiiba sa palasyo ng Great Marshall Empire. Ang ilan sa mga makapangyarihang tao ng Flower Moon Empire na nasa unang yugto ng Return to Void ay narinig na si Cyrus ay dumating upang salubungin siya. Habang nakaupo pa rin si Lance sa palasyo, may pumasok para magulat, Sovereign, maraming Return Void stage isang powerhouses sa labas, gusto nilang makilala si Cyrus. Ngumiti si Lan Ronshui, Cyrus, tingnan mo, bagamat ang aking Flower Moon Empire, ay medyo malayo sa Great Marshall Empire, ang iyong dakilang pangalan ay kumakalat pa rin sa aking Flower Moon Empire, at nang marinig nila na ikaw ay naririto sa ngayon, sila ay lahat ay gustong makita ka. Gayunpaman, kung makikita mo o hindi, ikaw ang magdedesisyon para sa iyong sarili, sigurado akong hinanap mo ako sa pagkakataong ito para kumonsulta sa akin sa ilan sa Returning Void Third Stage Realms, normal lang na hindi mo sila makita. Sayang ang oras. Ngumiti si Lance, hindi ko akalain na magiging masigasig ang mga kaibigan ng Flower Moon Empire dahil mataas ang tingin nila sa akin, paanong hindi ko sila makikita. Gayunpaman, tama ka, Senior, nahanap ko humingi ka ng payo tungkol sa Returning Void Third Stage Realm, iniisip ko kung maaari mo akong turuan, Senior. Ngumiti si Lan Ronshui, kahit hindi mo ako hinahanap, talagang hahanapin kita. Bakit? Dahil ako ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang nag-iisang babalik sa ikatlong yugto ng Void, ako ay nag-iisa at gusto ko ng isang karibal. Kung walang karibal, ito ay napakalungkot at nakakatakot, ngunit sa kasamaang palad, ang pagtingin sa buong mundo, walang kahit isang tao na may pag-asa na makatuntong sa Return Void Third Stage. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ka, siguradong makakatuntong ka sa Return Void Third Stage, kaya gusto kong hanapin ka at tulungan kang humakbang sa Return Void Third Stage, pagkatapos, magkakaroon tayo ng showdown. Cyrus, do you think I'm joking with you? No, I'm serious. I'm too lonely. I just want to be able to have a big battle with someone of my level, bago ako mamatay. Senior, ayon sa gusto mo, kung tatantong ako sa third stage of Returning Void, lalabanan kita. Hahaha, mabuti, kung gayon, mula ngayon, maninirahan ka sa aking Flower Moon Empire hanggang sa makatuntong ka sa yugto ng Return Void ng 3 beses. Ang araw na tumuntong ka sa Return Void ng 3 beses ay ang araw na ilalabas natin ito. Mabuti. Nag-alinlangan si Lance at sa wakas ay tumango, nag-alinlangan si Lance dahil hindi niya alam kung gaano ito katagal. Ang lolo ni Lance ay 181 taong gulang na, at si Lance ay kailangang bumalik sa loob ng 20 taon, kung hindi siya makikita ng kanyang lolo. 1439. Si Lance ay nanirahan sa Flower Moon Empire. Araw-araw, pinuputol, pinagmamasdan, at inuunawa niya si Lan Ronshui, at talagang gusto ni Lan Ronshui na tulungan si Lance na makapasok sa ikatlong yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Mas matagal na makapag-isip tungkol sa kanilang mga iniisip sa isang normal na paraan ng tao. Si Lance ay nananatili sa Lan Ronshui araw-araw, malinaw na naramdaman ni Lance ang kalungkutan ni Lan Ronshui, isang kalungkutan na hindi ang kalungkutan ng walang sinuman sa kanyang tabi, ngunit ang kalungkutan ng pagiging nasa mataas na lugar. Tila nakita ni Lance ang kanyang hinaharap, at mabubuhay din sa walang katapusang kalungkutan na ito. Nanatili si Lance sa Flower Moon Empire sa loob ng 10 taon. Sa 10 taon na ito, sa pagbibigay ni Lan Ronshui ng lahat, talagang malaki ang natamo ni Lance. Nagpunta si Lance mula sa 0 beses sa ikalawang yugto ng Return to Void hanggang 9 na beses sa ikalawang yugto ng Return to Void. 1 beses na lang ang layo ni Lance mula sa paghakbang sa ikatlong yugto ng Return to Void. Gayunpaman, hindi na sapat si Lan Ronshui. Cyrus, kung hindi ka papasok sa Return Void Phase 3, natatakot akong hindi kita mahintay, ang araw ng aking kadakilaan ay sa taong ito o sa susunod na taon. Sabi ni Lan Ronshui habang tinitingnan niya si Lance, sa 10 taon na ito, si Lan Ronshui ay tumanda ng husto, at makikita na malapit na talaga ang kanyang malaking araw. Sinabi ni Lance, kahit 1 taon, tiyak na tatakbo ako sa ikatlong yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan.
Wala na akong magagawa para tulungan ka, nasa iyo na ang huling hakbang, tanong ko lang sa'yo, may paraan pa ba na maipaglaban mo ako bago ako mamatay? Kung wala kang tiwala, kailangan kitang patayin ngayon. Siyempre, ngunit nakatanggap ako ng liham mula sa aking pamilya kahapon, mayroon akong dapat imadaling bumalik sa Great Marshall Empire. Sa kalahating taon mula ngayon, manggagaling ka rito upang hanapin ako sa Great Marshall Empire, at pagkatapos tumungo man ako hindi sa Returning Void Third Stage, gagawin ko ang gusto mo. Fine, hahanapin kita pagkalipas ng kalahating taon, at papatayin kita ng diretso kung tumuntong ka man o hindi sa Returning Void Third Stage sa kalahating taon. Hihintayin kita. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Lance at umalis sa Flower Moon Empire, tumingin si Lan Ronchway sa malayong Lance at palihim na sinabi, pagkalipas ng kalahating taon, umaasa akong nakapasok ka na talaga sa Returning Void Third Stage, kung hindi, ako. Papatayin lang kita kung gugugol ako ng 10 taon sa pagtulong sa iyo at sa huli ay hindi ko matupad ang aking hiling. Si Lance ay nagmamadaling bumalik sa Great Marshall Empire sa pagkakataong ito upang makatanggap ng liham ng pamilya na nagsasabing ang kanyang anak na si Kyle ay ikakasal. Kinailangan ni Lance na magmadaling bumalik. Bilang pagbibilang, si Kyle ay 39 na taong gulang na at sa oras na umuwi si Lance, halos kalahating taon na. Papunta na si Lance upang intindihin ang Marshall daw habang papauwi siya. Makalipas ang mga 5 buwan, bumalik si Lance sa Great Marshall Empire at bumalik sa Imperial City. Si Lance ay diretsyong lumipad pabalik sa kanyang tahanan sa imperial na palasyo. Lance, sa wakas nakabalik ka na. Masayang lumapit si Elsa nang makita niya si Lance. Pagkatapos ng 10 taon na hindi siya nakita, si Elsa ay tumanda ng husto, si Elsa ay 76 na taong gulang na, at sa Marshall Realm ni Elsa, sa kalaunan ay mabubuhay siya hanggang 140 o higit pa, si Elsa ay mabubuhay lamang. Mayroon pang 40 taon na natitira upang mabuhay, at ang kanyang buhay ay sa wakas. Ang buhay na ito, ang paglalakbay na ito, nagkaroon sila ng maraming emosyon. Elsa, nahirapan ka. Sabi ni Lance habang niyayakap niya si Elsa. Nahirapan ka rin. Ngumiti sila sa isa't isa. Hindi ko na-miss ang kasal ni Kyle, di ba? Tanong ni Lance. Hindi, naghihintay lang na bumalik ka, 1 taon nang ipinadala ang liham ng pamilya, at ngayong taon, naghahanda na rin si Feresh para sa kanyang malaking kasal. Oh, napakalaking pagpapala. Pumasok si Lance sa main hall at pinatawag ang lahat ng kanyang mga kamag-anak para sa isang reunion dinner ngayong gabi. Nang gabing iyon, dumating ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Lance, malaki at maliit, at mayroon ng daan-daang tao. Malinaw na naalala ni Lance na noong sila ay nagmula sa ibang kontinente, 40 tao lamang ang kabuuan, ngayon, ito ay lumaki na sa 100. Ang ilan sa mga kapatid ni Lance ay lolo-lola na. Gayunpaman, malapit na ring maging lolo si Lance. Dahil, napakalaki na ng tiyan ng manugang ni Kyle. Tatay. Hinayla ni Kyle ang kanyang asawa papunta kay Lance. Kyle, matured. Tumingin sa kanya si Lance na puno ng kagalakan at sinabi, noon sina Kyle at Ferdinand, ang pinaka-hungry na mga tao, ay madalas na pumunta sa palasyo upang pukawin ang mga dalaga ng palasyo, at ginawa rin si Elsa. Galit, ngayon sa isang kisap mata, upang bumuo ng isang pamilya. Itay, ito ang aking manugang, ang kanyang pangalan ay Mulan. Ang babaeng tinatawag na Mulan ay abala sa pagtawag, tatay. Tumango si Lance na may bahagyang ngiti at nagtanong, ilang buwan na ang bata? 8 buwan. Well, in 2 months, magiging lolo na ako, hahaha. Tumawa si Lance. Biglang lumuhad si Kyle. Kyle, ano ang ginagawa mo sa iyong mga tuhod? Sinabi ni Kyle, Itay, pasensya na, napakamangmang ko sa nakaraan, nabigo akong mabuhay hanggang sa iyong kabuhayan, at pinalungkot ko si nanay sa pamamagitan ng hindi pag-practice ng martial arts ng maayos. At nanay, lalo akong nagsisisi. Para sa pag-aalala mo sa akin sa lahat ng mga taon na ito, mangyaring tanggapin ang aking 3 busog bilang pasasalamat sa iyong pagpapalaki.
Pagkasabi niyan, yumuko si Kyle kina Lance at Elsa, 3 beses ayon sa pagkakabanggit. Namumula ang mga mata ni Elsa, ngunit ang kanyang mukha ay nakangiti at sinabi niya, "Zur, anong ginagawa mo? Bumangon ka dali." Ngumiti si Lance, "Bueno, ngayong magkakaroon ka na ng pamilya, magagawa mong matanto ang iyong mga pagkakamali sa nakaraan, mabuti, bumangon ka, maupo ka sa iyong upuan, magsisimula na ang piging." "Yes, Dad." Umupo si Kyle sa kanyang upuan kasama ang kanyang manugang. Tumingin si Lance kay Farish at sinabing, "Farish, nabalitaan kong ikakasal ka na rin, bakit hindi mo nakikita ang iyong lalaki?" Nahihiyang sinabi ni Farish, hindi siya dumating, hindi pa siya nakakapag-asawa kung tutuusin." Tumango si Lance. Sabi ni Fiona Bisi, asawa ni Farish, ang pangalan niya ay Darwin Zhou, isang henyong anak ng 4 na Vice National Clans ng Great Martial Empire. Ang Zhou clan, 5 taon na mas matanda kay Farish, 45 ngayong taon, naabot na ng kanyang kaharian ang Zhangxi Grand Perfection. "Manam, very good." Sabi ni Lance sabay tango. Nahihiyang ibinaba ni Farish ang kanyang ulo, nakaawang ang kanyang mga labi na may ngiti, tila nagustuhan din ni Farish si Darwin Zhou, bagamat siya ay nahihiya, siya ay lihim na masaya sa kanyang puso. Sinabi ni Lance kay Fiona, "Fiona, itong manugang na ito, nasisiyahan ka na ba?" Napangiti si Fiona Gi, nasiyahan. Sinabi ni Lance, "Sinusuri mo siya sa lahat ng mga taon na ito, Fiona, naging mahirap para sa iyo." "Asawa, ano ang pinagsasabi mo?" Si Fiona ay buong pagmamahal na sulyap kay Lance, isang pares ng matandang mag-asawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa publiko. Pinagmasdan ni Lance ang buong palasyo, daan-daang miyembro ng pamilya. Kabilang sa kanila ang natural na master at asawa ng master ni Lance, pati na rin ang mga magulang ni Thalia, Mufri, Flower Fairy, at iba pa. Sa ngayon, si Maximus ay naging lolo na rin. Noon, mayroon lamang siyang isang anak na babae, si Thalia, na nawala bago magkaanak, at sa isang iglap noong lolo pa siya, sa ngayon, pinapakain ni Thalia ang kanyang apo, na mga 3 taong gulang. Lance tumingin sa kanilang pamilya at bahagyang ngumiti, kung nakita din ito ni Thalia, matutuwa siya, sa palagay ko. 1440. Naroon din ang amo ni Lance at asawa ng amo. Sa kasamaang palad, hindi pa nagkaanak si Sina, at hindi ko alam kung problema ba ni Sina o problema ni Sina, pero dalawa pa rin sila. Kaya lang medyo hindi inaasahan ang late talent ni Xiniang, pero ngayon, sa edad na 118, although mukha siyang matandang babae, nasa late Dengfeng stage na ang martial arts realm niya. Para naman kay Master Denver, na higit sa 120 taong gulang at Grandmaster Grand Completion pa rin, tila si Master ay walang tadhana na tumuntong sa peak denying realm. Sa makatuwid, sa ngayon, mukhang mas matanda si Shifu kaysa kay Shifu. Phew! Huminga ng malalim si Lance, ang araw ng kadakilaan ng kanyang master ay papasok na rin sa countdown sa kanyang kadakilaan sa loob ng 100 taon. Panghuli, nariyan si Sherman G na 29 na taong gulang ngayong taon at nakapasok na sa huling yugto ng kanyang karunungan, si Lance ay hindi kasing husay niya sa edad na 29. Siyempre, paano rin ang kanyang huling yugto, kung siya ay maaaring maging napakatalino kahit na sa huling yugto, kung gayon siya ay talagang isang mahusay na henyo. Ang buong pamilya, nagkaroon ng reunion dinner sa masiglang palasyo. Kinabukasan, sumang-ayon si Lance sa araw ng kasal ni Kyle, na nakatakda sa kalahating buwan mamaya. Ang kasal ni Farish at Darwin Zhou ay naibok din ng magkasama, sa loob ng 1 buwan. Sa oras na ito, sa Flower Moon Empire, umalis na si Lan Ronshui patungo sa Great Martial Empire. Bago siya dumating sa Great Martial Empire, si Lance ay hindi pa nakatuntong sa 3rd stage of Return to Void, at iyon ay mangangahulugan ng pagkamatay ni Lance. Gayunpaman, aabutin ng hindi bababa sa 5 buwan bago siya maglakbay mula sa Flower Moon Empire patungo sa Great Martial Empire. Makalipas ang kalahating buwan, idinaos ni Kyle ang kasal ayon sa schedule, gamit ang isang klasikal na seremonya ng kasal. Unang yumukod sa langit at lupa.
Ang pangalawang pagsamba sa mataas na bulwagan. Ang mag-asawa ay sumasamba sa isa't isa. Ipadala sila sa silid ng kasal. Congratulations to His Majesty, congratulations to His Majesty. Binati ng lahat ng bisita si Lance. Salamat sa inyong lahat, please take your seats. Makalipas ang isa pang kalahating buwan, ikinasal sina Farish at Darwin Zo. Gayunpaman, pinili ni Farish ang isang modernong kasal sa ibang mundo, hinahangad ni Farish ang romantikong istilong modernistang kasal ng kabilang mundo. Salamat sa pag-alala nina Elsa, Sally, at Bella sa seremonya ng kasal ng kabilang mundo, kung hindi ay hindi nila ito magagawa. Sa huli, nagdaos si Farish ng isang napakamodernong kasal. Matapos makumplito ang kasal ni Kyle at Farish, sumugod din si Lan sa pag-iisa. Si Lan Runshway ay papunta na sa Great Marshall Empire, at wala nang masyadong oras si Lance. Kung hindi pumasok si Lance sa ikatlong yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan bago siya dumating, tiyak na papatayin niya si Lance, dahil sa 10 taong pagsisikap niyang tulungan si Lance, ngunit bilang kapalit ay hindi niya ginawa. Makuha ang pagnanais na lumaban bago siya mamatay, at tiyak na maiinis at matatapos ito. 4 na buwan ang paghihiwalay ni Lance, at hindi pa siya lumalabas para manganak ng isang anak sa manugang ni Kyle. At pagkatapos, sa Great Marshall Imperial City, isang malakas na sigaw ang nagmula sa langit, Cyrus, darating ako, lumabas ka at magdusa ng kamatayan, kung maglakas loob kang magtago, papatayin ko ang buong lungsod, alam mo, ay. Gagawin ko ang sinabi ko. Sa sandaling ito, sa sekretong silid, si Lance, gayunpaman, ay kulang pa sa paghakbang sa ikatlong yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Narinig ni Lance ang boses ni Lan Runshway sa langit at napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Lan Runshway, napakawalang awa mo talaga para ibaling ang kabilang pisngi kapag sinabi mong gagawin mo ito. Sinubukan ni Lance ang kanyang makakaya ng sprint, mabilis na humakbang sa huling layer ng bumalik sa third phase of void, kung hindi, ang Imperial City ng Great Marshall Empire ay mauubusan ng dugo. Matapos sumigaw si Lan Runshway, ang buong Imperial City ay natakot, iniisip na si Lance ay nakipagtalo sa ilang kaaway. Ang lolo ni Lance na si J.N. Sherman, gayon din si Molten at iba pang return void powerhouses, ay lumipad sa kalangitan. Pagpupugay sa senior ka ba Lan Runshway? Abala si Molten. Exactly, I'm asking you, where's Cyrus? Tanong ni Lan Runshway na may malamig na mukha. Senior, bakit mo hinahanap si Cyrus Sinaktan ka ba ni Cyrus? Kung na-offend ka ni Cyrus, sana mapatawad ka ni Senior. Tinatanong kita Cyrus, ngunit marami kang kalokohan ang sinasabi mo sa akin, pumunta ka sa impyerno. Tinamaan ng palad si Lan Runshway, at biglang yumuko si Molten nang walang pagtutol, ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa langit. Nakita ng iba sa kanila na namatay si Molten sa isang iglap at ang kanilang mga katawan ay nanginig sa takot. Gayunpaman, kahit na si Molten ay hindi pinatay ni Lan Runshway, hindi siya mabubuhay ng matagal at magkakaroon ng malaking limitasyon, ngunit sa kasamaang palad, binalak niyang pumili ng self-limit at pagkatapos ay ipasa ito sa kanyang apo na si Sherman Neo, upang tulungan si Sherman Neo na makapasok sa Dengfeng Great Perfection, ngunit sa kasamaang palad, ang plano ng tao ay hindi kasing ganda ng plano ng Diyos. Sa sandaling ito sa lupa, nakita ni Sherman Neo ang bangkay ng kanyang lolo na nahulog mula sa langit at sumit na may pulang mata, Lolo. Si Sherman Neo ay abala sa pagtalon at pagpupulot sa katawan ng kanyang lolo na nahulog sa lupa, ngunit sa kasamaang palad ay patay na ito. Lolo. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay kunin ang iyong sariling personal na impormasyon, at magagawa mo iyon gamit ang iyong sariling personal na impormasyon. Puso mo. Sa kalangitan, tumingin si Lan Runshway sa isang grupo ng nanginginig na Hong Kong ang Phase 1 sa kanyang harapan, na parang nakatingin sa isang grupo ng mga langgam. Nagtanong muli si Lan Runshway, nasaan si Cyrus? Sa pagkakataong ito ay wala nang sisigot sa akin, papatayin ko ang isa pa.
Labis na nanlungo ang grupo ng Returning Void Phase 1 sa harap nila, paano nila malalaman kung nasaan si Cyrus? Ang alam lang nila ay bumalik si Cyrus ilang buwan na ang nakakaraan para dumalo sa kasal ng kanyang anak, at hindi pa nakita mula noon, marahil ay umalis sa imperial na lungsod. Gayunpaman, alam ng lolo ni Lance na si J.N. Sherman kung nasaan si Cyrus ay nasa sikretong silid sa ilalim ng palasyo ng imperial na nakakulong. Gayunpaman, ang lolo ni Lance, si J.N. Sherman, ay walang sasabihin kahit na ano, kahit na siya ang susunod na mamatay. Sa sandaling ito, sinabi ng isang matandang lalaki mula sa unang yugto ng Return to Void, bumalik si Cyrus ilang buwan na ang nakakaraan upang dumalo sa kasal ng kanyang anak at hindi na nakita mula noon, sa palagay ko ay dapat na siyang umalis sa imperial na lungsod. Nanlamig ang mapupula at matarang mata ni Lan Ronshui, na para bang biglang nagyelo ang hangin sa paligid niya, itinaas ni Lan Ronshui ang kanyang mga lantang kamay at biglang naglabas ng manipis na machete mula sa kanyang manggas. Cyrus, ito ang iyong pinili. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Lan Ronshui ang scimitar sa kanyang manggas sa lupa. Swoosh! Ang machete na iyon ay lumipad sa isa sa mga kalye ng imperial na lungsod, tulad ng isang manggagapas, ang buong kalye, sa isang sandali, mula sa kalye hanggang sa dulo ng kalye, ang ulo ng lahat ay gamulong, ang pagputol ng trigo ay hindi kahit na ito. Mabilis. Ngunit nang umaani ang machete hanggang sa dulo ng kalyeng iyon, isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang tumaas. Dang! Ang machete na iyon ay binaril sa lupa, at ang mga tao sa kalyeng iyon sa wakas ay natapos ang kanilang bangungot, tinitingnan ang mga agad na napuno ng mga ulo sa sakit. Hahaha! Sa langit, si Lan Ronshui ay tumawa sa halip at sinabi, Cyrus, sa wakas ay nakalabas ka na, akala ko ay nabigo kang humakbang sa Returning Void third stage sa loob ng taong ito, natatakot na mapatay kita at itago.